Ngayon papalapit ang eleksyon 2025, binabantayan na ang problema sa vote buying at vote selling. Noong eleksyon 2022, umabot pa raw sa 35,000 pesos ang halaga ng kada boto ayon sa isang election watchdog. May unang balita si JP Soriano. Sa pelikulang Balota, ipinakita ng karakter ni Marian Rivera na si Teacher Emmy kung paano pinrotektahan ang ballot box at mga botong laman nito mula sa pandaraya. Kathang isip man ang pelikula, nangyayari talaga ang pangaagaw sa mga balota para di mabilang sa canvassing noong panahong mano-mano pa ang eleksyon. Ngayong transmitted na ang bilang, mas nakatuon na umano ang mga gustong mandaya sa pagbili ng boto ayon sa Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Noong nakaraang eleksyon daw, halimbawa, ang pinakamataas nga po namin narinig na value ng boto is 35,000 for one position. Mayor, kaya po ang dami po nating kababayan na umuuwi para lang bumoto sa election because they earn on election day. Pero ayaw sisihin ng LENTE ang mga nagbebenta ng boto. It's a problem of governance. It's a problem of the government not giving the needed service and program of our people. Sabi naman ni COMELEC Chairperson George Garcia, walang vote buyer kung walang vote seller. Kaya maaarian niyang silipin ng komisyon ang mga malakihang withdrawal ng pera bago ang eleksyon. Nananawagan din siya sa mga inalo at inabutan ng bayad na tumistigo para mapanagot ang mga namililang boto na ipinagbabawal sa batas. Problema rin ayon sa LENTE ang paggamit ng mga nasa pwesto sa mga gamit, pasilidad, tao at pondo ng gobyerno kabilang ang para sa benepisyo at ayuda. Ito po yung tinatawag namin sa LENTE na talaga massive vote buying. Wala pang tugon ng DSWD sa ngayon. Sabi naman ng DILG. They can always file a complaint with COMELEC. Titignan nila kung may violation. As the DILG Secretary, ano ho ang guidance ninyo sa mga LGU officials? Well, we're very strict with sa pagdating ng election ban. Election ban na talaga yan. Hindi na pwede. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News.